Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang ng banal na misang ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Sabay-sabay nating sabihin, inaamin ko Kapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Domingo, Pari ng Simbahan. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang mamuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Iba tayo man, hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hirangin propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, isinasamo kong huwag mong kaming parusahan dahil sa aming kamamangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na walang
ang kabiyak na katawan. Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon iyong kawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kawaan na mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Bulto, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Tagapin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan.
at lahat ng nakahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan daw po ay merong 3 tatay na naandun sa ospital at sila po ay naghihintay ng resulta sapagkat ang kanilang mga miss ay nasa delivery room at manganganak na. Lumabas yung unang nurse, kinausap po yung unang tatay at sabi dun sa unang tatay, "Congratulations po, ang anak niyo po ay kambal, twin." Tuwang-tuwa itong tatay na ito, kaya sabi niya dun sa dalawa niyang kasamahang tatay, "Siguro, kaya ako biniyayaan ng Diyos ng twin ay sapagkat ako'y nagtatrabaho sa Twin Lake doon sa Tagaytay." Maya-maya, lumabas na yung pangalawang nurse, kinausap yung pangalawang tatay. At ang sabi dun sa pangalawang tatay, "Congratulations po, ang anak niyo po ay triplet." Tuwang-tuwa ang tatay na ito at sinabi niya dun sa dalawa niyang kasamahang tatay, "Siguro, kaya ako biniyayaan ng Diyos ng triplet ay sapagkat ako'y nagtatrabaho sa 3M Company, yung company ng mga tin." Itong ikatlong tatay, hindi pa nalabas ang ikatlong nurse, nahimatay na. Nawalan ng malay. Nang magising, kinausap ng dalawang tatay at sabi, "Ba't nahimatay ka na agad? Hindi pa nalabas yung nurse, ikaw ay nahimatay na agad." At sabi ng itong ikatlong tatay, "Ay kasi ikaw nagtatrabaho ka sa Twin Lake, ang anak mo, twin. Ikaw nagtatrabaho ka sa 3M Company, ang anak mo, triplet. Ay paano ako? Nagtatrabaho ako sa 7-Eleven. Ganong kadami ang anak." Bakit ko po kinikwento ang bagay na ito? Sapagkat nadinig po natin sa Ebanghelyo na si Jesus na naglakad sa ibabaw ng tubig, natakot ang mga tao. Si Pedro naglakas loob, nagsabihin, "Panginoon, pupunta po ako diyan." At naglakad din sa ibabaw ng tubig si Pedro. Pero naramdaman niya yung lakas ng hangin, yung lakas ng alon, ay natakot. And usually, this is what fears do to us. Kapag tayo natatakot, tayo ay napaparalyze. Kapag tayo natatakot, tayo ay lumulubog. Gusto nating makawala. Gusto nating makaalis. Katulad ng ikatlong tatay na ito. Natatakot na baka ganito ang kanyang anak, 711. Siya natatakot kaya siya ay nahimatay. And fear freezes us, paralyzes us. Hindi tayo makagalaw. At ano nga ba minsan na nagiging source ng ating takot kung bakit hindi tayo makagalaw? At ito ang pinupunto ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi niya kay Pedro, nang siya ay abutin ni Pedro, naabutin ni Jesus si Pedro, ang sabi ni Jesus sa kanya, "Ang liit ng iyong pananampalataya." We fear dahil minsan hindi natin alam kung anong mangyayari. Na minsan nade-depress tayo, natatakot tayo sa mga problema kasi nakikita natin yung laki ng problema, yung laki ng kinatatakutan natin. Pero ang panawagan ho sa atin ng Diyos, kung ikaw ay natatakot, manalig ka. Have faith. Takasan mo ang iyong pananampalataya. Sapagkat, ang kinakailangan pala natin, we have to fix our eyes to Jesus.
kinakailangan ang atensyon natin na kay Jesus. Kung gusto mo sa buhay na ito, na dumadating ang daming problema, dumadating ang depression sa iyo, dumadating ang mga pagsubok, fix your eyes in Jesus. Si Pedro lumubog. Bakit? Kasi mas tiningnan niya yung alon, mas tiningnan niya yung hangin, kesa tingnan si Jesus. Kaya po mga kapatid, ito rin po yung hamon sa atin. Is our eye fixed on na baka kaya lumalaki ang ating takot sa mundong ito. Lumalaki ang ating problema. Madaming mga tao ang nadidepress. Baka hindi nakatingin kay Jesus. Sabi nga po ng isang pare, kung nasaan ang iyong attention, naandoon ang iyong intention. Kung saan ka nakatingin, doon ka interesado. Kaya kung ang attention natin ay na kay Jesus, yung ating kagustuhan mapupunta kay Jesus. Pero kung ang attention natin na tinitingnan lagi ay ang laki ng problema, ang hirap nito, hindi ko kaya ito, talagang lulubog ka sa tulad ni Pedro. Kaya nga po mga kapatid, ito po ang panawagan sa atin. Kung tayo sa mundong ito at darating ang mga pagsubok at problema sa atin, pero ito'y makakayanan natin kung tayo'y nakatingin lagi kay Jesus. Sapagkat sa mga katakutan na ito, ang solusyon, fix your eye to Jesus. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo. Kung paanong pinalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro, alam natin na ganun din siya sa atin. Iabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan ng Diyos, naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at tuwaring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa magpapagaling na awa ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumaunaway, matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga padalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo't ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagkatangkilik ng kagandahang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa paumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at panginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol ni San Francisco ng Sales at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa
Sa tagubiling na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng talang. Kami ngayon ang aming tangkat sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagtapas at huwag mo kami ipahintulot at ingat mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapala tayo ngayon na kanyang inaanyayahan sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangin ng iyong sambayanan na nagpanariwa at nagpamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo tayong mapayapa. Salamat Salamat. sa Diyos.